So, good evening. Welcome to my channel. So, kauwi lang namin ni Mrs. galing sa trabaho. Today is Sunday, March 8 dito sa Canada. So, ito, sinimulan namin agad na hiwain tong chicharon na gagawin namin. So, ito, after nito is isasangkot siya ko na siya or iaantala. So then i-rest ko siguro siya ng mga 2 to 3 days para ma-air dry. So kasi wala namang masyadong init dito sa Canada para ibilad. So ayun. So sana sa mga nagnanais o sa may gusto ng chicharon dyan, pwede naman po kayong magpa-reserve sa mga kaibigan, mga kamag-anak namin dito sa Canada. So kung sino man yung nakakapanood is yun, mag-message na po kayo sa Facebook. At ipopost naman po ito ng misis ko once na ready na yung mga order at mga chicharon. So yun. So samahan niyo po ako maghiwa. Kasama ko po, katulong ko po yung misis ko. Ano pangalan lang ng ano mo? So ginawan nga pala ako ng pangalan nung magiging sideline namin ni Mrs. Sabi daw niya is crunchy Richaron. Richaron. Yan. So yun, sana is mag-success naman itong sideline namin. So sana may tumangkilik. At least malaking bagay dito para makatulong din sa pang-araw-araw namin dito sa Canada. Kasi dito sa Canada is talagang medyo mabigat mamuhay dito, is medyo mahal. Oo, sa sobrang mahal ang mga bilihin dito. So yan, especially mga rent yan. So kailangan mo talaga mag-isip ng paraan para magkaroon ng extra. So yan, kaya aside from sa naisip namin to na paggawa ng chicharon is nagsa-sideline din naman kami. Nagluluto din kami ng mga lutong ulam Sa mga party o sa mga party tray. So, may mga binyag, party yan, mga occasion, mga Christmas po. New Year yan. So marami na rin naman kami suki. So yun ang sideline namin ni Mrs. Kung hindi niya na itatanong is parehas kasi kaming mahiling magluto. At kahit paano naman matagal din ako may experience sa pagluluto. Dahil matagal ako naging kusinero sa barko. Almost 15 years din akong naging senior cook sa cruise ship before. So yun, so kaya may experience din ako about cooking. And then nung nasa Pilipinas naman ako is nagluluto din ako sa hotel, sa mga restaurant doon. So yun ang, kumbaga, yun ang ginagamit ko na yun, para makapagluto din dito sa Canada. Ako naman po wala. Hilig ko lang talaga. So si Mrs. naman, hilig din naman niya magluto, kaya pinagtagpo kaming dalawa. So yun, siguro hanggang hindi na po for good, di sige lang. Maliliit yan. Maggawa lang ng paraan para makasurvive dito sa Canada. So ang akala kasi ng iba is pag nagtira ka dito sa Canada is ganun kadali. ganun kadali. So hindi po. Hindi po ganun kadali. Hindi ganun kadali. Talagang kumbaga dito talaga is talagang pagtatrabahuhan mo lahat. Ang lahat dito sa Canada Bawat kilos bawat kilos mo talagang gastos. Tsaka medyo tumaas na po ngayon halos ang bilihin. Dati yung mga binibili namin, napakamura lang. Ngayon, yung $100 mo, parang ilang piraso lang po yun. Kaya, actually, maganda naman yung trabaho namin, pero kasama ko po kasi nagtatrabaho siya. Masyado na yan. Superintendent siya. Oo, nagtatrabaho nga ako sa superintendent sa condominium pero hindi enough.
yung sahod. Kumbaga, nauwi lang din sa renta ng bahay, sa insurance, sa sasakyan. So, marami kasing mga binabayaran dito. Internet, Oo. utilities, phone. Ako okay lang din po yung trabaho ko. Pero, Si Mrs. naman is nagtatrabaho siya sa RVC, sa Royal Bank of Canada. magpapa-order po ako na. Siguro to mga nasa 20 kilos na pork skin tong prefer ko. Kasi nakaluto na po ng hapunan. Actually, asawa ko po katatapos lang din maglinis kanina sa labas pagdating namin. Pagdating ko kasi naglinis muna ako rito sa surroundings namin kasi medyo nalusaw na halos lahat yung mga snow. So yun, inalis ko na yung mga kalat. Yung mga dati pong mga Yung tanim. mga dati kong tanim na gulay kasi pag nag-summer dito is nagtatanim din ako ng mga gulay. Libangan. Parang libangan na lang din at least kahit paano may pipitasin ka pagka medyo Kahit po... maliliit naman ako yan. Maliliit na. Okay. This one. Okay. Mahigpit po yung ano ko. QC. Kasi panasangkot siya is Liliit na. liliit na siya masyado. Okay. Hindi na maganda. Actually, first time kong magsa-sideline ng Chicharon. chicharon. So, dati naman nagluto na ako. Nakuha ko na rin naman yung technique kung paano gumawa ng chicharon. So, kumbaga, ikakareer ko na to. Para at least may sideline kung meron ng... Kumbaga, kung may magkakagusto, di maraming salamat. Pero tingin ko naman po yung magugustuhan Siguro nila. yung magugustuhan naman nila at kasi yung mga luto ko naman dati is nasasarapan naman sila. Dikit-dikit na. Kahapon kasi is meron akong, nung nag-grocery kami na pagkatapos naming mag-massage ni Mrs. Then dumiretso kami sa Freshland dito sa may Malvern. So, accidentally naman nung nagtanong ako dun sa mga butcher is kung meron silang available na pork skin. So yun, sabi nila meron kaya hindi na ako nagdalawang isip na yun. Kumuha. So akala ko is bibigyan lang ako ng konti. Nung pala nung makita ko is 1 box naman pala nasa mga equivalent 25 kilos. More, I think More than like 30 kilos na 35. May naman pala. Okay lang ng konti. Kung gusto mo may konti naman. Pero may konting naman. Sa Pilipinas kasi, kumbaga, ang hanap buhay namin is pagsasaka lang. Yan. Pagsasaka, saka meron kami konting negosyo. Kabuhayan. Oo. Nagpaparent din kami ng apartment sa Pilipinas. So dito sa Canada kasi is kailangan mo talagang magtrabaho para may pang
panggastos. Ilang minutes? Gusto naman yan eh. Ilang salang ka kaya dito lang? Ilang salang ka kaya? Dalawa siguro. Sa mo isa salang? Sa kawali. Parang nakahalo ko mabuti. Isa kalyase? Ito lang, ang taba nito. Okay na yung sama. Okay na ganyan kataba? Nalas ko naman na yung konting naman. Hindi na lang pa din. So, hanggang dito na lang po. Kumbaga, i-update na lang natin sila once na... Pakita natin yung sample mo. Oo. Pakita mo yung sample mo. Saan? Sample na? Yung sample na hiwa. So, ito kasi yung hiwa namin, ginawa namin bali yung pahaba. So, yan. Para maganda pag pinray mo siya, maganda yung kalalabasan niya. So, ito is marami pang proseso. 2 proseso pa to. Or 3 yan. Yan. So, madami na siya. Ayan. So, almost finished naman na. Meron na lang kaming mga dalawang kasirola to. So, hanggang doon na lang po uli. Update ko na lang po uli kayo pag ready na yung chicharon namin. So, para makita nyo po yung kalalabasan ng chicharon. So, bye for now. Basta lagi nyo lang po kaming susubaybayan or i-follow, like, and subscribe po yung channel namin ni Mrs. Para ma-update ko po lagi kayo sa mga susunod pa namin mga vlog. So, bye-bye po. God bless.